and lead all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. Then, Holy Queen, Mother of Mercy, and our life. To thee we cry for banished humility. To thee we send up our sighs, mourning in his violent gifts. Grant that his faith cultivate, kindness first toward us, and after this our exaltation, to us the blessed fruit. As purchased for us the rewards of eternal life, grant peace, that meditate upon these mysteries of the Most Holy Rosary, Blessed Virgin Mary. We may imitate what they contain of the what we promise through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. Amen. And may the souls of the faithful departed to the earth of God rest in peace. Amen. May the blessing of Almighty God, Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. Good morning, everyone po. Silang namigay. Diba may dasal pa sa mga Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay ika-12 sa karaniwang panahon. Ang Ebanghelyo naman ay isang panawagan tungo sa panalangin, gabay at pagdiling sa Panginoon para sa biyaya ng pagpapalayas ng mga demonyo, mga espiritong nagputulan sa tao na maging mahina sa hirap na makamot sa kanyang pag-iisip. Dito maiging pagnilayan ang mga salita sa salmong tugunan. Ang batas ng Panginoon ay batas ng walang kulang. Ito'y utos ng ating dulot ng sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay papagtiwalaan, nagbibigay ng talino at pagpahat sa kaisipan. Kahapon, pagdiwag natin ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz at ng kanyang mga kasama habang patuloy tayong nanalangin para sa mga tripulante, mangingisda at kanilang pamilya. Ipalaanan ang nawa ng pagkamartir ng unang Pilipinong santo ang pagpahalaga sa kalusugan pag-isipan ng bawat isa, lalo ng mga kapatid natin na sa dagat at ang kanilang mga mahalos sa buhay. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayon ay si Reverend Father Amigo Pico, si Brian Bautista. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Padre. Magpili po natin ang ating mga katabi. Good morning! So, nagkakatuwa po na tayo ay muling magkatipon-ibon bilang isang pamayanan, bilang mga mahalan ng Diyos. At tayo ay patuloy na nagpupuri sa Kanya. Nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga kaloob na binigay sa atin, at patuloy tayong humingi ng kanyang pagkabay at ng mga pagpapala. Mga kapatid, dinin mo tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos
Kaya tumulong tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinumong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nagkalugtog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipagpamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
aming makapangyarihan, ang iyong pinagadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging pinapakita ay ang pagkaman. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandaan mong sa aming hinihingaan upang sa pagkagamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa mga kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ay gumawa sa anyo ng ulam, ay binahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila ay napuspos ng kapangyarihan at ng pagyayon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang dalawang matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan isa at ang isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 7, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila ay nagpahayag na roon. Nakita pa sila ng isang binata at pagkaku ito nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di niyo sila tawain? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka ba ako'y mababawasan ang karangalan? Mas gusto ko nga maging propeta ng lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabuting at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabuting at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na tulong sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mabatas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa bakit ang kasis kaisipan. Ating kabuting at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puron ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na ikilag na parang. Pati mga hatong niya ay matuwid na pagtulan, kapag siya ang umatot, ang pasya ay pantay sa tayo. Ating kabuting at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong nagtimpana kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niya, hindi ako. Kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang ko. Ating kabuting at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag ng kasalanan, at huwag mong itutulog na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa pupo ng kasalanan. Ating kabuting at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ipinaalala ni Apostol Santiago sa mga mapangapit at mapang-abuso na hindi nabibigil sa Diyos ang laning ng kanilang mga ilahi at may naakong na hatol para sa pananamantalang ito. Pagbasa sa sulat ni Apostol Santiago, pakinggan ninyo ito, kayo mayayaman. Tumangis kayo at magulgol dahil sa mga kapigatiang darating sa inyo. Bulong na ang inyong mapayamanan at kinailan ang inyong mga dali. Kinailan ng kalawang ang inyong pinto at kila, at ang kalawang ni iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at para apoy na upubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanan inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upang na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong piling. Umabot sa langit sa pagdilig ng Panginoong makapangyarihan
sa lahat. Ang mga hinaing ng mga mag-aari na inyong inapit. Nagpakalayo kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayo para mga hayop na papatayin. Tinatulad ninyo at ipinapatay ang mga matuwid, hindi sila lumawat sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si kayo po lahat. Ang Diyos na Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanatin mo. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapanayam ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa atin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa tayo ay kay Kristo ay tiyak na gantimpalahan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y itila ng isang malaking bilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tutulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, lupitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga tuod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Muli magandang mga kapatid lahat. Napakaganda po ng ating mga pagbasa ngayon na dapat natin pag-inayan at maaaring i-apply natin sa ating buhay na nananampalataya. Sa unang pagbasa at sa ating Ebanghelyo, narinig natin na
may nagreklamo. Ano ang reklamo nila? Dahil may mga tao na hindi kabilang sa pilihan at nagpapagaling. Sa unang pagbasa, una pumili sila ng maging leader. So, nagtalaga sila ng 72 na tao maging leader upang hihiram, pagdasal, at narinig natin na ng gulat, at sila ay binigyan ng kapangyarihan. Pero that time na bumaba ang gulat, bumaba ang Panginoon, merong hindi nakasama, may absent. Hindi natin alam kung saan sila pupunta, basta may dalawa absent. Anong pangalan? Si Bildad at si Medad. So, paano naging problema? Dahil absent sila, pero nakatanggap pa rin sila ng kapangyarihan. At nakita na rin sila ng mga tao na sila din ay nangharal at nagpapagaling. No? Kaya may nag-report kay Moises na, Moises, no? Itong dalawang ito, absent to. No? Pero bakit nakatanggap pa rin sila ng kapangyarihan? No? Pero ano ang sagot ni Moises? No? Sabi niya kay Joshua, parang nabahala ka ba na sila ay natatanggap din ng pamilihan? Sabi ni Moises, mas masaya ako na lahat, bawat isa sa atin ay may kapamilihan na magpahayag ng mabuting balita, mangaral, at pagpagaling sa mga may sakit. So, hindi na-insecure si Moises. Na-insecure yung ibang tao. Kaya magandang pagnilayan natin dito. Kayo ba ay masaya kung may mga tao, mga membro sa ating community na mag-emerge, na mamuno, na makilahok sa ating mga gawain? Masaya ba kayo? O may inggit? Diba? Dapat masaya. So, magandang tingnan din natin ang ating community. Dumarami na tayo o kumumunti? Maraming congratulations. Pero parang kulang pa. Kulang pa. Kailangan po natin mag-encourage ng mga ating mga kababayan, mga Europeano, na magbigay panahon para sa ating community celebrations, sa ating mga pagdiriwang, para tayo talaga ay masasabi na isang pamayanan. Ang panawagan ng ating simbahan ay magbuo ng mga basic Christian communities. Kaya nandito yung dalawa nating mga brothers, sila ay isa nagbibigay ng talk about basic Christian communities. So, sana ganun din ang ating magiging attitude. We encourage everyone to be involved, to be part of the community. Ganun din ang nangyari sa ating banal na Ebanghelyo. No? Nagsumbong ang mga disipulo ni Jesus dahil meron din ibang mga tao doon na hindi naman membro nila, no? Hindi kasama sa circle ng mga apostoles, pero nagpagaling sila. No? Nagpahayag ng mabuting balita. Kaya sinabihan din sila ni Jesus na walang problema. No? Kung sila ay may kapangyarihan, hindi naman yung masama. No? Dahil sila ay nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapagaling sa pangalan ko. So ang credit ay para pa rin kay Jesus. So, as we reflect also, tingnan natin kung gaano din ang ating involvement at how many percent of ourselves, how many percent of our time
ay pinibigay natin para sa Panginoon. Very interesting yung ating pangalawang pagbasa. Ang pinag-usapan dito tungkol sa ano ba ang totoong investment, no? O ipon. Kayo ba ay may naipon na? Marami ba kayo naipon? Marami na kayong pera sa bangko, meron na kayong mga mamahaling appliances, meron kayong kondominyo, meron kayong lupa. Masama bang mag-ipon? Hindi masama ang mag-ipon. Hindi masama ang mag-invest. Ang masama kung dahil sa pag-iisip natin na dumami yung ating pera, mga kayamanan, ay nakakalimutan natin ang Panginoon. So it's good to think about our future. Kasi di natin lahat. Ayaw naman natin maghirap. Ayaw ninyong maghirap ang inyong mga anak. At least secure sila. We can also spend, we can kung anong gusto natin bilhin. Pero dapat, ang sinasabi dito, the real business is not only what we can find in this world. Hindi sa maraming pera, hindi sa anong degree na ang naaabot natin. Dahil ang lahat ng mga ito, ang pera, ang dito, ay maaaring kalalawangin. Ang pera ay maaaring mawala ng value. Yung mga damit na mamahalin, magiging luma, kakainin ng anay. What is the real investment? The real investment is our works of charity. Yung ating mga kabutihang gawa, yung pagtulong natin sa kapwa, kung ilan ang ating mga tulungan, siguro may mga nagutom, may mga walang makain, walang inom, walang bahay, pinatulog natin. Yun ang bibilangin ng Panginoon. Hindi kung ilang milyon, ilang libo na yun na ilagay natin sa bangko. Dahil ni isa niyan ay walang pwedeng dalhin natin doon. Wala tayong padadala. So, our readings today provides us with moments for reflection. Una, what do we consider as the most important thing in life? What do we consider as the most essential thing in life? Ano ba ang pinakamahalaga para sa atin? Ano ba ang ibibigay sa atin ng kasiyahan? Do we find joy in helping others? Tayo ba ay masaya sa pagtulong mga nangailangan? Hindi ba tayo yung tipo ng tao na kapag nakakita tayo ng pulubi o umakatog sa ating bahay, humingi ng tulong, ay nagtatago, no? O umiiwas, lumilihis ng daan. So, we consider all this as opportunities. Kapag may lumapit sa atin, pasalamat tayo sa Diyos. Dahil we are given the opportunity to help other people. Amen? Okay, so, sana dumami ang ating investment. Investment sa material na bagay, hindi lang sa material na bagay, kundi sa mga spiritual na bagay, mga gawaing makalangit. Mga kapatid, tayo ay tumayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Damay ka ba ang langit at lupa? Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa Espiritu Santo, ipinangalan ni Santa Maria Virgen,
bilang sa nakaasang kinalabakunan ng mga iba ng may katong araw na buhay na magbigat sa doon at tutunan ng pagkalito at hukom sa nakabuhay ng mamatay ng tao. Sumasampalataya ang mga sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan at bunika sa samahan ng mga banal sa kapatawan. Tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Amang pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the Sea sa kanilang paggalinga at pagbibigay suporta sa mga mandalayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan na walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ilugin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid namin may malubhang karamdaman. Pakatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Sabi niya, nilarapat mo ang maging mga anak mo, patuloyin mo ang nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Silang sandali ng katahimikan, itaas namin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Mapagpala namin Diyos, tingin mo ang pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan kaming magdamayan sa pamamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristo, anak mo at aming Panginoon. Magsipo po lahat. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid, ito ang ating pagkain, kahit kalugdan ng Diyos ang kanyang. Pagkapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating napakalimangan at sa buong sambayan ng iyang rana. Ama namin lumikha, luwin mo ang kalugod ang aming paghahandog.
at ito nawa ang siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Ila sa Diyos sa iyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umihirag ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa lipid palayain, kaya siya ay kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inago niyang sundin ang loob mo at kaptin ang sabayan ng banal para sa iyo. Pinag-iisa niyang iulat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo na ang kaloob na ito para sa amin, ay maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, may kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyihin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami nagsusunod, O Jesus, aming mahal, ligtas mo kami lahat. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak.
Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kagaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Onisto naming Obispo, sa tanang mga Obispo at mga kaparian, at kaming lahat na narito ngayon. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na hinday, nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararagan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa't hanggan. Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang nagkasloob.
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanamikan ng dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas namin si Kristo. At ay iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong mga kinayahan sa kanyang ibigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita kong lamang, igagaling na
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pagkikilala ay magdulot-tawa ng kagalingan sa aming katawan upang kami makatambal sa kalwalhatian ng aming nilakukan sa tinis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginaganap ng pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsigawan po ang lahat para sa panalangin kay Maria, mapag-apon ng mga Kristiyano. Tayo lahat, O Maria, mapag-apon sa mga Kristiyano, aking ina at kanyang awa. Tuwan at iyan, umahabagin kong ina aking pag-asa. Masdan mo ako ng abang makasalanan. Kung hindi mo ako sa sakuluhan, ay mapahamak ako. Sa iyo ako lumutulong. Huwag mo akong pabayaan kailanman. Ikaw ang nagliligtas sa lahat ng gawa ko sa iyo. Iligtas mo rin ako. Sa ilalim ng iyong awa, ako sumisino. Ikaw ang takbuhan ng mga makasalanan. O Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano. Ikaw ang aking ina. Sino ang kailanman humingi ng iyong tulong na hindi mo nililin? Ina ng Diyos at aking ring ina, gaanong pag-asa ang tinatanong ko, matatapos kong mapawarating sa hinaing sa iyo. Ikaw ang aking lakas, ipagtanggol mo ako at pagkupin. Magdalang kapag sa akin at iligtas mo ako. O Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, pagsiyoko po ang lahat para sa ilang pangalan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Sunday. Dati na lumang po, nung unang pinamunahan po ng ating tunang paroho ng Immaculate Conception, Reverend Father Stephen Sabana, kasama ng iba pang kapalian, like Father Mitri, David, Father Moscardon, mga religious brothers and sisters, mga ibang organizations po ng Sabog ng Diocese Cubao, at of course ang ating PEC sa buong dito po sa buong Diocese Cubao. Yan po ay pinag-usapan ng ating activities na magaganap po sa Immaculate Conception, pati po doon sabog ang mga chapels. Po. And then pangalawa po, bibigyan po tayo ng i-anunsyo ng mga po kapag tayo po ay nag-isa. And then maraming salamat. Nagpasalamat din po sa atin ang ating Kurapologo na Sunday sa kanyang pag-isa dito sa ating chapel. Na gusto niya po ang ating setup. At kumbaga, tayo po ay binigyan ng kagalakan at nag-ano po tayo sa kanya. Nag-welcome ang ating Kurapologo, Father Stephen Sabana. Maraming salamat sa ating mga brothers Carmelites, sa inyo pong lahat, sa inyong suporta, sa inyong tulong dito sa ating chapel. Sana po ito patuloy po natin para po kami magpaayos itong ating komunidad, no? Itong ating chapel. Maraming salamat sa ating Director Coordinator, Dr. Server, and of course, ating pong priest presider, no? Reverend Father Rico Ponce. Maraming salamat po. Happy Sunday po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Brother Julie, at maraming salamat sa bawat isa. Pagsitayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Magsiyo kayo at tingin natin ang pagpapala ng Diyos.
Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipigsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagin nawa niyang mananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patubayan nawa kayo ng Diyos ng pagtahag sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa, humaya kayong taglayan ng pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa pagkanatin po ng Panginoon. Meron din po tayo may nostalgia. I will celebrate.